Ah, sana makulong kayo ng mahabang panahon na para pagdusahan nyo yung ginawa nyo sa tao. Siniran yung buhay niya. Kayong maglala, Senator Rafi, dahil amo nung si Bonito Barao, spouses were convicted for reclusion perpetua by Ito ang Wow Trending. Sinisigurado ni Senador Jinggoy Estrada na mabubulok sa kulungan ang mag-asawang Franz at Pablo Ruiz dahil ganito din ang sinapit noon sa isang kasambahay na si Bonita Baran. Ang amo ni Bonita ay pareho din sa amo ni Nanay Elvie. Kung sinuntok ang mata ni Nanay Elvie kaya ito nabulag, pinalansya naman ng mag-asawang Marsan ang mukha ni Bonita Baran. Ang peklat sa mukha ni Bonita ang isa sa mga saksi sa kalupitan ng kanyang amo na babae kung si Franz ay nakulong sa Senado dahil sa pagsisinungaling nito. Nakulong din noon ang amo ni Bonita na babae sa Senado at si Senador Jinggoy Estrada din ang isa sa mga senador na tumulong kay Bonita at kumuha ng abogado na si Attorney Acosta. At makalipas ang ilang taon ay sunod-sunod na nakamalasan ang sinapit at dumating sa mag-asawang Marsan. Nahatulan ang amo ni Bonita ng reclusion perpetua. Nahatulan ang amo ni Bonita na babae ng reclusion perpetua, pero hindi ito nagtagal sa kulungan dahil binawian ito ng buhay matapos mag-failure ang kanyang kidney sa loob habang nakakulong. Imagine ninyo na nanay mo ang nasa sitwasyon ni Nanay Elvie. Napakasakit talaga. Maski hindi mo nanay si Ate Elvie, napakasakit yon. Sobra. Dapat lahat ng sangkot sa nangyari kay Ate Elvie ay parusahan hanggang sa kamatayang kulong. Ang matabang pulis, ang kapitan ng barangay at buong pamilya Ruiz walang awa. Masahol pa sa hayop, hatulan ng life sentence. Grabe ang mga amo ni Nanay Elvie, hanggang sa dulo nagsisinungaling pa din. Lahat ng evidence at testigo sa pananakit nila obvious. Sana makuha ni Nanay Elvie ang hustisya. Good job mga senador, doktor at yung iba pang tao na tumulong kay Nanay Elvie. Grabe yung sinabi nila na si Ate Elvie ay may sakit sa pag-iisip, pero lumalabas na yung gumawa niyan sa talagang may problema sa isip. Nakakaiyak, nakakagalit, di makatao yung ginawa nila. Kung ako ang hahatol sa kasong ito, hindi ko ipapakulong itong amo ni Aling Elvie. Subalit, kung ano ang ginawa niyang magmamalupit na humantong sa pagkabulag, bubulagin din itong mga mata ng nasabing amo. At first, binigyan ko ng benefit of the doubt itong si Franz Ruiz, pero every time na buksan niya ang bibig niya, nagiging guilty tuloy siya. Tindahan pagdating ko po. Natural, siyempre, ikaw magkakaha, ikaw ang treasurer, pera mo yun. Pero ang ibig ko sabihin, meron ka pa rin time na asikasuhin yung ano mga nangyari sa loob ng pamamahay mo, kukumustahin mo. Hindi pa ako nakapag-ano ng oras, Your Honor, yun ang ano sa akin, See, yung sa time management. Very lame ang defense mo, ma'am. Very lame na sasabihin mo wala ka ng oras. Palagi na lang walang oras, walang budget para pagamutin yung kasambahay mo na alam mo naman bulag na, tapos wala kang time na tanungin kung ano nangyari sa pamamahay mo dahil nagbubugbuga na. Puro ka walang alam. See? Hindi tama sagot yan. Dito lumilitaw talagang sinungaling po kayo, ma'am. Kasama yung mister. Saksakan kayo ng pagkasinungaling. Diba? Sana makulong kayo ng mahabang panahon na para pagdusahan nyo yung ginawa nyo sa tao. Siniran yung buhay niya. Have you terminated so Senator Estrada can make his interjection? Thank And you, Senator Mr. La Chair, Rosa. Senator Rafi. Kayong maglala, Senator Rafi, dahil this is a similar incident to what happened to the amo nung si Bonito Baran, kung saan ay we jailed him here and eventually he was both of the spouses were convicted for reclusion perpetua by the Supreme Court. Anyway, alam mo, nakalimutan ko na yung kung saan ako nagtapos. Sa tanong ko sa iyo, Madam Franz. Okay, tinanggi niyo last hearing na sinaktan ninyo si Aling Elvie.
Correct. Correct. Ulitin ko lang yung tanong ko para to refresh your memory. Tama po pa? Tinanggi nyo nung nakaraang hearing na sinaktan nyo si Aling LV. Sagot. Yes po, Your Honor. May nakita ba kayong mga pasa o sugat sa anumang parte ng katawan ni Aling LV nung panahon na mamasukan siya bilang kasabahay ninyo? Ulitin ko ulit yung tanong. May mga piklat na po siyang pumasok sa amin. Piklat? 3 days po. Saan ang Mga 3 piklat days po ulit? siya nakikita yung mga piklat niya. May mga piklat siya sa mga paa, Hindi mo sa mga tinanong kamay, sa saka galing sa yung peklat. ulo. Eh, wala pa akong oras, Your Honor, na magtatanong na ng Wala mga kang personal oras. nila. Unang araw na pumasok siya, hindi mo tinanong kung saan galing yung peklat niya. Kasi posible, hindi nyo nakita yung mga pasa at sugat sa katawan niya kung araw-araw siya mamasukan. Hindi mo tinanong kung saan galing yung sinasabang peklat. Hindi na po ako nag-usisa, Your Honor, sa kanyang buhay. Hindi mo siya kinunan ng NBI clearance nung pumasok sa sayo? Hindi po. Bakit? Tiwala po kasi ako. Tiwala din naman po ako sa tao. Kumbaga. Okay. Ni minsan ba hindi nyo pinagbuhatan ng kamay? Minaltrato si Aling LV sa loob ng ilang taon na namamasukan si LV sa'yo? Hindi po, Your Honor. Kontra sa sinasabi nung mga testigo natin ngayon katulad ni JM, ni Dodong at ni Patrick. Okay. Meron pa rito ha. Kilala mo ba si dating sales boy nyo alias Pau Pau? Kilala mo? Hindi po, Your Honor. Na tumagal lang sa'yo ng 2 linggo dahil hindi niya nakayanan yung pag-aabuso mo. Hindi po, Your Hindi mo Honor. kilala si Pau Pau. Hindi po, Your Honor. Handa siya tumistigo. Si LV, ayon sa kanya, ay hindi pa bulag nung nandun siya. Nakita niya paano abusuhin si LV. Pinupukpok mo ng martilyo, sinusuntok, dinidikdikan ng sili at pinakakain sa bibig ni LV at nilalagay mo pa raw sa ari ni LV. Hindi po, Your Honor. Aling LV, totoo ba ito? Ano sa lahat ng mga sinabi ko? Pwede kang sumagot, pwede hindi mo sagutin. Opo, totoo po lahat yan. Totoo po lahat. Yung dinidikdikan ng sili at pinapakain sa bibig mo. Opo, sinusubuan po ako ng sili. Tapos nilalagay pa sa ari mo. Opo, totoo po yan. Napakawalang yan ito. Oh. Meron pa isang garbage collector. Alias Paul. Baka hindi niya tunay na pangalan to. Kinuha ng litrato sa LV. Matapos sabihin na siya ay minamaltrato. Hihingi sana ng tulong pero sinundan ni Jerry siguro sa palagay dito sa munisipyo, palagay ko sa Barangay Holto. Tinakot at pinabura ang mga kuhang litrato kay LV. Totoo ba ito mga Aling LV? Ikwento mo tungkol sa basura, Aling LV. Yung pong nagtapon po ako ng basura, may mga sugat na nga po ako at duguan. Tapos po may mga pasa-pasa na po ako sa mga katawan ko sa mukha. Tapos po tinatanong po ako, sinong may gawa niyan? Teka, sino nagtanong sa inyo, Aling LV? Yung pong nagkumukuha po ng basura. Nagakot ng basura. Opo. Okay. Tapos po, pinipicturan nga po ako. Tapos po, dumating po si kuya, bigla niya po ako hinila. Tapos, Sino umila sa'yo? yung pong amo kong lalaki, Bakit ka hinila? sabi niya, huwag kang magkukwento dyan, huwag kang magsusumbong. Tapos po, sinabihan po yung nagkakuha ng basura. Burahin mo yung mga picture na yan. Sinabi niya rin sa nangongolekta ng basura Opo. na pinabubura yung mga pictures na kinukunan ka. Opo, tapos po, sinundan po yung mga nagbabasura sa opisina nila. Okay, ang balita ko, hawak ng Municipal Social Welfare Office ang mga litrato. Opo. Makakasagot ba itong tiga DSWD? Hawak niya ba ang mga litrato? Di ba may representative tayo DSWD dyan? Ha? Ay, bilisan niya pag-ihi. Hindi, tiga Batangas yan eh. Di ba? Iha,
Sa Batangas ka? Yes po, Your Honor. So, wala kang alam dito sa mga litrato na kinunan ng garbage collector? Ay, wala po. Dapat tiga Mindoro, Anong bayan mo ba? Anong bayan to? Mamburao. Wala bang tiga Mamburao ng DSWD dyan? Ha? Wala? Wala po, Your Honor. Pero, Senator Estrada, yung suggestion ni Senator De La Rosa that the women's desk Siya pa play mo. of the PNP should Yeah. likewise be involved. Mr. Chair, WCD. I think we have a video of an interview with the garbage collector if we can show it. Senator Estrada? Ilang minuto? Seconds? Ha? Baka mas matagal pa yung magkabit. Go ahead. Comsec, allow the video to be played. Mr. Chair, with the permission of Senator Jinggoy, Yeah, please. habang piniprepare yung Senator De La picture, Rosa is recognized. tanungin ko lang si Manang LB. Manang LB, yung lahat ng dinaanan mo na paghihirap at pang-abuso, wala kang attempt na lumayas? Umalis sa bahay nila? Nung pong sabi ko po, uuwi na po ako, di po payagan. Tapos po tinatakot niya po ako, baka daw di po tanggapin ng pamilya ko. So, wala, na pinahayaan mo na lang yung kapalaran mo na magtiis dyan sa pang-abuso hindi. nila. Wala ka nang balak lang lumayas. Paano po ako makakaalis? Wala po akong pera, hindi po ako sinusweldohan. Tapos po yung cellphone ko, kinuha po nila. Hindi po makatawag sa pamilya ko dahil gusto ko na nga po umuwi dahil po sinamsam nila yung cellphone ko. Yes. Thank you, Mr. Chair. Salamat, Manang LB. Salamat. Who will annotate for this? Volume? Walang volume. Hindi nakita si Aling LV. Si Aling LV ba yun? Doon sa mga witness? Dahil po sinamsam nila yung Isang dating cellphone ko. garbage collector din ang nakakita sa mga naging pasa noon sa braso ni Nanay LV. Thank you, Mr. Sabi ni Chair. alias Paul, Salamat. kinunan niya ng larawan si Nanay LV matapos sabihin sa kanya ng kasambahay na siya ay minamaltrato. Hihingi na sana siya ng tulong pero sinundan umano siya ng among lalaki ni LV Hindi sa nakita si Aling munisipyo. LV. Si Aling LV ba yun? Doon sa mga... Aling LV nung nag-akot ka ng basura, nung pumunta yung basurero sa inyo, yung nag-akot ng basura, bulag na ba kayo nun? Hindi pa po. Hindi pa. Pero may mga galos na sa katawan mo. Opo, gawa po nila. Dahil? Gawa po ng amo kong babae. Dahil sa panununtok, pagpilpe. Okay. Mr. Chair. I would like to interject with the Interjection. Senator Estrada. Go ahead. Ako, nakikinig lang ko to sa sinasabi ni Ginang Franz Ruiz. Pero, Senator Jigoy, Mr. Chair, you can just see the difference, no? Meron siyang ebidensya, may tinatago siyang video na nagsasabi na nakakikita pa si LB nung panahon na yun. Yan, pinag-iiportan niya yan na may video, tatago niya. Pero pag-attempt na ipagamot itong si LB, dahil sa mata niya nabubulag na wala man ang attempt ito. Paano natin describe yung situation na ito? After ka lang na depensahan yung sarili mo, yun lang ang gusto mong palabasin. Tapos yung welfare ng kasambahay mo na nabubulag na, wala ka malang attempt na ipagamot. I found it very hard to explain, Mr. Chair, Senator Jinggoy. Thank you, Senator Jinggoy. Thank you, Senator Bato. And this woman is lying through her teeth. Totoo bang ninakawa kayo ni Aling LV?
As you mentioned in the last hearing, ano yung nanakaw sa inyo? Yung 12,000 po na ninakaw nung nasa Tianggian po kami, yung sa bahay yung pera na sa may bag. Yung allegedly nung nagnakaw siya, pinabarangay mo ba siya? Pinapulis mo ba siya? Hindi po, Your Honor. Bakit? Kinausap ko Ano po sinabi mo? Tapos sabi ko po, umuwi ka na lang Ate LB kung ganyan rin lang na ninakawan mo ako. Ay, ang sabi niya po, pasensya ka na ate, hindi ko na po ulitin. Pledge na lang po ninyo sa akin, sabi niya po, Your Honor. Aling mo? Totoo ba sinasabi ni Madam? Hindi po, totoo. Nagnakaw ba kayo ng 12,000? Hindi po. Bakit niya sinabing nagnakaw ka? Hindi ko po alam. Basta po, lagi po yan, lagi niya sinasabi sa akin, nagkanakaw daw po ako. Wala po po yung totohanan. Kinaritan niyo na po yung gamit ko, wala naman sila wala naman sila nakawa. So, ibig sabihin, pinaratangan ka, nagnakaw ka para pagtakpan niya yung pananakit at pagmamaltrato sa inyo. Opo. Okay. Kung naman sa paratang nilalagyan niya ng pubic hair yung pagkain mo, pinagalitan mo ba si Aling LV? Dahil doon. Your Honor, pinagsabihan ko, bakit naman kako Ate LB naglalagay ka ng mga madalis na pagkain? Ano? Sinaktan mo ba siya? Hindi po. Ha? Hindi po. Ilang beses ba niya ginawa ito? Yung sinasabi mo paglalagay ng pubic hair sa pagkain mo? Maraming beses po. Ilan? Maraming beses po. Kaya po may liter siya sa akin na nilagay. O kung marami na siyang atraso sa inyo, marami na siyang beses naglagay kung ano-ano sa pagkain mo, at nagnakaw siya, pinagbintangan mo na nagnakaw siya, bakit dapat dun pa lang pinalayas mo na siya, pinaalis mo na siya? Hindi po namin pinapalayas, Your Honor. Sa totoo lang po. Dahil yung iba pa mga napunta doon at nakakakilala sa kanya, ang sabi sa akin, isa kayo muna, sinama pa namin sa San Jose yan, iniiwan namin sa Concepcion at taga doon daw siya, ayaw niya namang bumaba. Gusto na nga niyang umalis. Sabi ni Aling LV, gusto niya nang umalis. Hindi siya makalis dahil wala siyang pera, dahil hindi mo siya sinusweldoan. Meron po siyang hawak na pera, Your Honor. Wala nga daw, kapatid niya siya nung araw na yun, wala nga daw siya dalang pera, pinapalitan niyo pa nga yung mga damit niya, wala raw siya nakuha. Meron po, Your Honor. Meron pa pera, Aling LV? Wala po, kasing kundulon. Buhat nag-decide ako sa kanila, wala po talagang inaabot sa akin. Simula nung August 11, Aling LV, na kayo na masukan ng 2019. Nung August 7 po yun, hindi po August 11. August 7 po yun. Oh, August 7 pa pala. Ang sinabi ko mo kasi dito, August 11. Ano ba to? Talaga totoo? Sinulat ko po rito, sinabi mo kanina, August 11. August 11, 2019 po, Your Honor. Ha? Ano po? August 7? August 7, ano? August 7, 2017. Ano po